for knowledge of lahat ng bagay tapos na mga kung pag-giling, alam na lang Diyos ang mangyayari. Kasi doon mismo sa binasa na talata nito Kunin mo nga yung ano? doon, ipababa pa natin. Ano natin? Ibinanggit doon yung hula Yung sa andin. Biblia. Napakalayo na yung Yung hula andin. ngayon bago kay Saan? Judas. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos talaga natutupad, nagaganap. So, ibig sabihin, yun ay predestinasyon na hindi pa, kaya nga makikita ninyo na si Judas, ina-express na niya kung sino siya. Hindi pa man nangyayari yung pagkakalolo, ina-express niya na kung sino siya sa harapan ng Panginoon. Ganun din tayo. Kung ano ka, i-express mo yun. Sabi ng prophet, your outside, express your inside. Ipapakilala ng panglabas mo yung nasa loob mo. Ipinakilala ni Judas yun kung saan siya nanggaling at saan siya babalik. Pag pinapakilala mo kung ano ka sa panlabas, yun ka sa loob. At doon mo malalaman kung taga saan ka talaga. Kung taga-langit ka, yung expression mo, yung pamumuhay mo, talagang taga-langit. Pero kung taga-impyerno ka talaga, i-express mo talaga kung ano yung nandun sa impyerno. Ganun yun, mga kapatid. Ipapakilala mo naman yung sarili mo eh. Si Judas, before na mangyari sa kakalolo, lagi siyang kontra sa Panginoon. Nakukuha nyo, sabi ni Judas, bakit binasag yung pabango? Sana, ibinenta na lang yan, ipinamigay din sa mga dukha. Kontra lagi. So pag tayo, kontra sa Diyos, pinapakilala mo lang na hindi ka taga doon. Taga-impyerno ka. Kaya nga sabi ng prophet, if your message is contrary to the written word of God, you are alive. So yun, mabigat. In-express mo na, pinapakita mo na, pinapakilala mo kung sino ka lang. Kaya, mahirap. Kaya dapat sa pamumuhay natin, hindi tayo kagaya ni Judas sa kontra sa Panginoon. Bagamat si Judas, nagsisi siya, kasi meron pa rin siyang conscience, meron siyang five index, meron pa rin siyang reasoning, meron pa rin siyang conscience, meron pa rin siyang tinatawag na, iba yun, lima yun eh, intellect, di ba? So lima yan na nakapaloob pa rin sa loob ni Judas. Kaya pag nagkasala siya, bagamat pinipresent niya kung ano siya, pero nakukonsensya siya. Kahit yung mga nasa bilagbuhan, yung mga mamamatay tao, nakukonsensya yan. Diba? Nagsisisi din yan. Pero kahit magsisi sila, tignan mo paglabas, ano gagawin? Ganun pa rin. Pasok pa rin sa kulungan. Ina-express nila kung sino sila. Hindi naman natin ginadjudge ng lahat naman na nasa bilangguan. Masasama, meron niya nagbabago, tumatanggap sa Panginoon. At ina-express niya na kung taga saan talaga siya. Amen? So hindi namin ginadjudge yun kasi si Pablo, isa rin siya pumapatay. Pero nung nakilala niya ang Panginoon na bagong buhay niya. Amen? So, ganun lang mga kapatid. Hindi tayo tulad ni Judas. Alam na ng Diyos kung sino ang mga ligtas. At ito ba tandaan nyo? Hindi nangangaral ang mga propeta o mga mensahero para makita tao. Nangangaral sila para hanapin lang yung mga ligtas na. Kasi before the knowledge of God, alam niya na kung sino yung mga ligtas sa sila. Alam niya na. So, at pinili na nila yun. May pagpili nila. Tingnan mo si Judas, binigyan ng chance ang Lord maligtas. Kahit alam ng Diyos na siya hindi ligtas, na nakita ng Panginoon, pero binigyan siya ng chance. Oh, baka maligtas ka pa eh. O ano ginawa ni Judas? Imbis na pag sumikapan niyang maligtas siya, ano ginawa niya? Pinakilala niya talaga kung ano siya. Hindi talaga siya maliligtas. So, yun lang po. May free pa rin na binigyan ito sa kanya. Pero, pinakilala pa rin niya talaga kung sino siya. Ganun lang kasimple. Kung taga-impyerno ka, ipakikilala mo kung ano nasa impyerno. Pero kung taglamit ka, ipakikilala mo yung mga bagay na nasa langit. Kaya ang sabi ng Panginoon, sundin ang kalooban mo, katulad, gaya lang sa langit. Diba? So, ganun lang. Parang kung nangyari sa atin, nanginyo lang ang realidad. Nandun po talaga ang realidad sa langit po, mga kapatid. So, andito tayo, pero ang katotohanan yan, nangyari na itong mga bagay na sa kaisuhan ng Diyos, ang totoong pamumuhay natin, ang buhay natin, nandun na po, kasama natin ang Panginoon. Pero ito, anihin lang po ito, mga kapatid. So, hindi itong realidad. Ang realidad, yung nandun ang may langit, mga kapatid. Ito mga presyado lang, sabi ng prophet.
So, ganun mga kapatid, sana hindi tayo maging huda, pero yan po ay nakatalaga na. Hindi natin pwede sabihin na na pinili ng isang tao kasi predestinasyon niya na yan. So, di ba? Kahit sabi nga ng propeta, kahit diligan mo na diligan yung lupa, kung wala namang pili, hindi rin yan, wala rin visible yan. Kung walang bulog, kung walang pili yan, kung walang bahagi ng Diyos. Kaya, yung mga tao na merong bahagi ng Diyos, yan lang po ang ligtas. Yan lang yung nakatalaga sa kaligtasan. Yan lang po ang maliligtas. Pero yung mga walang pili, kahit anong gawin mo dyan, hindi po yan maliligtas. Sapagkat nakapredestinasyon na po sila.